First po, yung Jesus is the great I am. Kasi ginamit niya po yung salitang I am. Ano po? Saan hango po yung statement na I am? It is actually not only claiming Christ, but also a metaphoric of what Jesus Christ is. Ito po ay self-revelation kung sino si Kristo as His identity is rooted in the Old Testament. Kapag sinasabi pala ng Panginoon ang salitang I am, ito po'y may kaugnayan sa Old Testament na katotohanan. Because Yahweh, po, in Exodus chapter 3 verse 14, introduced Himself to the Israelites na ano po, I am who I am. Sabi po sa atin sa Exodus, basahin po natin yan. Exodus chapter 3 verse 14. Sabi po sa atin ng Biblia, nung nagpakilala ang Panginoon, in verse 14, sinabi ng Diyos, sabi po, verse 13, para makita po natin yung konteksto, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko? Kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin. Ang sabi po ng Panginoon kay Moses, sinabi ng Diyos, si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. No po? Kaya kapag ginagamit po ng Panginoon ang salitang I am, it has Old Testament root. May kaugnayan po ito sa lumang tipan. In the Gospel of John, when Jesus uses the word, in Greek ito ay ego eimi. Nang ibig sabihin po, I am, it is I. No po, ako yun. Yung sinasabi niya, a praise which is intentionally na bumabalik doon sa lumang tipan kung saan ang Diyos ay nakipagtipan kay Moses nung sinusubo siya ng Panginoon. There are two categories na ginagamit po sa Bible pag sinabi po yung I am statement. Yung una po, yung I am na mayroon pong tinatawag na predicate. O mag-English subject po tayo. Sa sentence, mayroon pong subject and predicate na tinatawag po. Ibig sabihin, ang predicate po is clause na idinudugtong sa subject para tukuyin kung ano po yung subject. So, meron po I am statement na meron pong predicate. Katulad po ng talata na atin pong binabasa. I am, sabi po, I am daw si Christ, I am the good shepherd. Yun po yung predicate, yung good shepherd doon sa I am. Sa Bible po, ginagamit po ng Panginoon yung marami po sa mga sinabi ng Panginoon na merong predicate. Pero meron din naman po yung direct na I am lang. Na tumutukoy po talaga doon sa Old Testament na sinabi ng Panginoon Jesucristo. So with the predicate, ito po yung 7 I am sa John na ginamit po ng Panginoon na makikita po natin kung saan din natin kinuha sa John chapter 10 yung atin pong I am statement ni Christ. Unang-una po sa John chapter 6 verse 35, sabi ni Christ, I am the bread of life. Ito naman po ay tumutukoy doon sa mana. No, pag sinabi pong bread, ay ang unang may isip ng mga Juda dyan ay yung mana na binigay ng Panginoon sa mga Israelita during the time na sila po ay nasa wilderness. So yung I am the bread of life ay tumutukoy po na sa Panginoon lang gagaling yung spiritual and eternal life. Na po, which is the true source of life. Sabi rin po ng Panginoon in John chapter 8, I am the light of the world. Jesus is the revelation of God into this darkness. Na po, into this dark world na dahil po sa kasalanan, tayo po ay namumuhay sa mundo ng kadiliman. Kaya maging maingat po kayo mga kapatid. Tayo po mga mananampalataya, dapat tayo ay magsilbing ilaw ng sanlibutan ito. Nagliliwanag po ba ang ating mga ilaw sa sanlibutan? O nag-iindap-indap parang Christmas light ang ating mga ilaw? Diba? O kaya, Pastor, sa gabi lang umiilaw yung ating. Kasi pag sa umaga, hindi na umiilaw. Ay, solar light pala yung ilaw. Ano po? So, atin pong
tingnan, nawa po, no? When Christ declared that He is the light of the world, those who belong to Christ should be the light of the world. Ano po? And ano pa po sinabi sa I am na sinabi ni Christ? I am the door. Yung papasukan ng mga tupa. Wala na pong ibang dapat pasukan. Ang isang tao para sa kanyang kaligtasan, tanging sa Panginoong Jesucristo lamang. Pero alam niyo po ba, pag sinabi po nating pagpasok ng Panginoon, it is actually entering into covenant with God. Pag sinabi po nating covenant, ito po ay madalas ko nang nasasabi, sasalin po sa ating Tagalog, tipan. O kaya, nung kayo naligaw, naging tipan kayo. Ibig sabihin, nakipagkasundo ka. Dito po, pag sinabi po ng Panginoon, I am the door, it is actually God who made this covenant to His people. Siya po ang nakipagtipan sa atin. Actually, in our salvation, meron po tayong tawag na covenant of redemption. Mamaya, matatalakay ko po yan pagdating po sa pakikipagtipan ng Panginoon. So, I am the door of the sheep. Entrance into salvation, entrance into heaven is only through our Lord Jesus Christ. Gusto mo bang maligtas ang iyong mahal sa buhay? Gusto mo bang maligtas? Kay Kristo ka lamang pumasok. Wala nang ibang daan na dapat po nating pasukan. Hindi po ang relihiyon. It is through Christ. Relationship through Christ is our entrance to heaven. Ano pa po yung I am? Pangatlo na po yun. Pang-apat po yung tinatalakay po natin. I am the good shepherd in John chapter 10. So mamaya mas lilinawin ko po yan. Then next po sa I am na ginamit ni Christ, yung I am the resurrection and the life. Yung resurrection of the life, it means that life belongs to Christ. And anyone who is in Christ ay mabubuhay na mabuli. Ang sino mang naka Kristo ay mabubuhay na mabuli. Yan po yung pinangako ng Panginoon. Sinabi niya nung binuhay niya nung si Maria ay lumalapit sa Panginoon, sinabi niya to eh. Talatang ito nga po yung context niya eh. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Hindi naintindihan ni Maria. Sabi niya, naniniwala po ako na pagdating sa ikalawang buhay, mabubuhay kami muli. No! Sabi ni Christ, pagagalingin niya pala si Lazaro. Hindi niya pagagalingin. Bubuhayin niya pala si Lazaro during that time. Then, kahit na sa ganun na po, when Christ testified yung pong resurrection, alam niyo po ba na hindi lahat naniwala? Himala na yun na ginawa ng Panginoon. Hindi po lahat naniwala. One of the famous I am na madalas po natin napapakinggan, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Na po, madalas po natin ginagawa. It means that there is only one exclusive mediator between God and man. That is our Lord Jesus Christ. And lastly, in John chapter 15 verse 1, ano po yun? I am the true vine. Ako po, sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga sanga. No? Yun po yung sinasabi sa atin. It means that God is faithful to His people. Yan po yung mga I am na merong kadugtong na predicate. Pero meron po tinatawag na absolute I am. It is a direct quotation ni Christ doon sa Exodus. Ano po? Sabi po ni Christ sa John chapter 8 verse 24, unless you believe that I am, you will die of your sins. At dito po ay direktang inuugnay ng Panginoon ang kanyang sarili sa Ama. Kaya sinabi niya, I am the Father is one. Ano po? Sabi niya rin po sa John chapter 8 verse 28, when you have lifted up the Son of Man, then you will know I am. It is direct quotation of the word I am. That's why, ang talata pong ito ay nagtutumutukoy naman po na revelation ni Christ when He is in the cross, no po, ipinapakita po sa atin yung pagiging Diyos niya at yung kanyang kaluwalhatian. At isa po sa mga I am na talaga namang nag-react ang mga Pariseo sa panahon po nila, yung sinabi po ng John chapter 8 verse 58, before Abraham was I am. Alam niyo po, dito po talaga puyos ang galit ng mga Pariseo. And tinawag nila ang Panginoon na blasphemer.
Ano po? It is blasphemy. Pinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Kaya galit na galit po ang mga Pariseo, mga religious leaders during that time. At nung siya po inaaresto, sa John chapter 18 verse 5 to 6, sinabi niya po, I am he. Ano po? At nung ito po yung panahon na kukunin na po siya sa Gethsemane. Alam niyo po, ang sinabi ito ng Panginoong Kristo, nagulat yung mga sundalo at sila yung pahulunta. Na po, nang sabihin ito ng Panginoon. It actually echoed the power of God, revealing His name. You know, napakaganda po ng New Testament. Why? Because our knowledge of who God is hindi po ganun kalinaw sa Old Testament. But as the Bible progresses and come to the life of our Lord Jesus Christ, it revealed to us through the New Testament kung sino talaga ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kaya naman po ang mga statement po na ito na binanggit ng Panginoong Kristo, especially I am the good shepherd, is a direct statement of Christ's claim na siya ay Diyos. Naniniwala po ba kayong si Kristo ay Diyos? Ano? That He is the second person of the Trinity, God the Son. Siya po ay Diyos. It is a fulfillment ng Old Testament promises which includes our salvation. Na po, ang ating pong kaligtasan. Kaya dito ay pinapakita po natin when Christ said, I am the good shepherd, ito po ay tumutukoy doon po sa claim ni Christ that He is God. Na po, that He is the great I am. Jesus is the great I am. Hindi lamang po ito tumutukoy doon sa I am, doon sa talata, sa praise atin pong tinatalakay, but Jesus Christ, yung direct na sinabi niya, the good shepherd. He is not a shepherd, na parang kabilang lang sa mga pastol. He is the shepherd. Mahalaga po yung article. Ano po? Pag sinabi po kasi natin a, non-particular. Pero pag sinabi po ni Christ, I am the good shepherd, ito po ay tumutukoy doon sa Old Testament promises that is being fulfilled through our Lord Jesus Christ. He is fulfilling what the Scripture prophesied from the Old Testament. And now, yung prophecy na yun, ito na yun. Ito na ang katuparan ng propesiya na sinasabi ng mga propeta na ito na ang Kristo, ang Mesaya, ang tagapagligtas, ang shepherd ng Panginoon na tinutukoy na kanyang salita. In Psalms chapter 23, one of the greatest chapter about shepherding, na po, dyan ay tumutukoy po sa atin na God is really the true shepherd. Sabi po ng talata, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya po, maging yung Psalms chapter 80, verse 1, yung tumutukoy naman po sa shepherd of Israel. Kaya nung sinabi po ng Panginoong Kristo that I am the good shepherd, He fulfills both the Old Testament prophecy patungkol po sa shepherd ng Panginoon, that He is the shepherd of His flock. He is the shepherd of His people. And second po, He is the Davidic king na hinihintay po nila. The shepherd king na manggagaling po kay David na magiging na Mesaya, na tagapagligtas ng kanyang bayan. Kaya po, it is rich in content nung sinabi sa atin ng Panginoon that I am the good shepherd. It is a direct contrast doon sa mga pastol sa kapanahunan po nila. Yung mga nagsasabing sila ay mga pastol, pero sila po pala ay mga asong lobo. Ano po? Na mananakmal ng mga tupa ng Panginoon. Alam niyo po, the Israelite shepherd failed many times. In Jeremiah chapter 23, ang panangis ni Jeremiah sapagkat ang mga leaders sa kapanahunan po nila, hindi po sila mga mabuting pastol. Ano po? Pinababayaan nila ang tupa ng Panginoon. That is why God condemns them. Dahil po sa kanilang pagpapabaya doon po sa tupa ng Panginoon. In Zechariah chapter 11,
ang paghatol ng Panginoon sa kanila ay nararapat lamang sapagkat hindi po sila naging mabuting pastol. That is why when Christ intentionally mentioned that I am the good shepherd, He is directing the Pharisees, He is directing the leaders. You are not the good shepherd. You are not the true shepherd. Kayo yung mga asong tupa, asong gubat na ano po, na handang mandapa ng mga tupa. Alam niyo po, isa po sa, I was studying yung po, pagkakaloob ng babaeng balo po, ng dalawang kusina. Alam niyo po ba na isa po sa komento doon, I believe it's John MacArthur who commented on that text. It is part of what they call corruption during that time. Po, bakit po? Mahirap na po yun. Pero required po kasi sa kanila that even the poor, everyone, ano po? Kaya sinabi ng Bible na, sabi lang po ni John MacArthur, it's part ng corruption. Kasi they are obliging every Jew during that time na magbigay. Kasi ang giving po sa kanila, yung tithes po nila is a form of taxation. Yun po ang reality. Parang sa atin, no, yung mga nagtatrabaho, may reklamo ba kayo pag tinatasan kayo ng gobyerno? Wala! Di po, yung tithing po, sa kapanahunan po nila, it's like a form of taxation, most especially kasi it provides doon po sa, operation ng temple, operation ng ano. But there are shepherds, leaders, na sa panahon po nila, they are actually corrupting. Alin po? Yung po tithing, yung pagbibigay sa Panginoon. Po, kaya po, gayon na lamang ang galit ng Panginoon sa mga tao. Ito kaya may isang beses na maging ang paminta. Yung pinakamaliliit ay kinukuhanan ninyo ng bahagi. Pero yung isang tao na may pangangailangan yung kanyang kamag-anak, sabihin niyo, ay hindi na ibigay na sa templo ng Panginoon. That's corruption. Kaya akala natin ang corruption sa kapanahunan po natin sa Bible ay meron ng corruption. Malinaw na po yan because we are living in a sinful world full of corruption. Kaya kailangan po natin ng isang tunay na pastol na magliligtas po sa atin, mga kapatid. Kailangan po natin si Kristo as our good shepherd. So this text na sinabi po sa atin ni Christ is actually Christological. Ano po? It shows us that Jesus acts in a role that is yung pong papel ng Diyos, which is actually, He is really God. I am the good shepherd. It is a claim of Christ's deity and His messianic authority. Yung kanyang pagiging Messiah, yung authority na binigay sa kanya ng Panginoon bilang Messiah at yung kanyang pagiging Diyos ay nakaugnay doon sa statement that I am the good shepherd. Jesus Christ's claims is really in contrast with those mga shepherd during that time. Alam niyo po in Matthew chapter 1 verse 21 to 23, the Lord is identified in two names. First is Jesus. Second is Emmanuel. Ano po? Sabi ng anghel, pangangalanan ng iyong anak na Jesus sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang bayan. At ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Why? Because God is with us. Nung sinabi po sa atin ng Panginoon that I am the good shepherd, it is the fulfillment na siya nga yung tagapagligtas na hinihintay ng mga Israelita. So we believe, tayo po'y naniniwala that Jesus is our Savior. Naniniwala po ba tayo na si Kristo ang ating tagapagligtas? Wala na pong ibang pangalan sa silong ng langit, sa sukat nating ikaliligtas, maliban sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. And part of what we believe about Christ is, He is what? First, I am 100% God. Po, the Good Shepherd, He is 100% man. Biso, kasi bago siya maging pastol, ay namuhay siya sa atin, kasama-sama, which is Emmanuel. Ano po? Kaya nga kung hindi po siya isinilang, wala pong kaligtasan. Ano po? Wala pong shepherd na dadalhin sa atin ng Panginoon na tunay na pastol ng Panginoon. That is why when He mentioned
kung anong dahilan ng kanyang pagparito. Sabi niya po sa atin sa Luke chapter 19 verse 10, I came to save and to seek those who are lost. Ano po? Kaya dito, sa talatang ito, maliban sa that the shepherd is our redeemer, second is makita po natin yung mission ng ating Panginoong Kristo. The shepherd is our redemption. Ako yung redemption. Ano pong sinabi sa atin ng talata sa verse 11? I am the good shepherd. Nababsahin po natin yung 11 sa Tagalog para mas malinaw po. John chapter 10 verse 11. Sabi po sa atin ang salita ng Panginoon ay ganito, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ito po yung mission niya. What is Christ's mission? He came to die for His sheep. Siya po'y naparito para mamatay sa kanyang mga tupa. In Galatians chapter 1, verse 3 to 4, sabi po sa atin, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins. Ano po? Ito po'y nagpapakita po sa atin ng kanyang misyon na naparito po siya para ihandog, ibigay ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. He gave Himself shedding His blood, taking our punishment, na po, paying ransom dahil po sa ating mga kasalanan at securing our reconciliation to God. Ipagkasundo natin sa Panginoon dahil sa kasalanan. Dati tayo po yung mga kaaway ng Diyos, pero dahil kay Kristo, tayo po ay naging kaibigan na ng Panginoon. Alam niyo po, this echoes doon po sa fulfillment ng Isaiah chapter 53, verses 2 to 4. Noon pa man ay sinabi na ni Isaiah ang mangyayari sa servant ng Panginoon. Sabi po ng Isaiah 53, 2 to 4, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay nga, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa kanya. In verse 11, sabi po ng talata, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasak ng ligaya, malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. When Christ offered His life willingly, He offered it willingly. Wala pong nagpumilit sa Kanya. Ito po'y kusang ibinigay ng Panginoong Jesucristo. It fulfilled the prophecy in Isaiah chapter 53. In chapter 10 verse 18, sabi po sa atin malinaw na hindi po pinilit ng Panginoon. Sabi po ng 10:18, no one takes it away. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Kusa. Ano po? I have the authority to lay it down, and I have the authority to rise it up again. This is the command of the Father sa Kanya. Kaya po yung pagbibigay ng buhay ng Panginoong Jesucristo, bagamat ito po'y tinatawag po nating destiny ni Christ, predestined ng Panginoon sa Kanya pong buhay. E alam po natin, it is in His own authority. Hindi siya pinilit ng Ama. Ito po yung tinatawag po nating covenant of redemption na sinabi ng Panginoon. Our redemption, ang unang nagkasundo, ang unang nagplano, ang unang naglayon ay ang Diyos mismo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, pinipinlano na po nila ang kaligtasan ng bawat mga makasalanan. Kaya po yung covenant of redemption, ito po yung tinatawag po natin covenant of redemption, that God the Father, before the foundation of the world, ay nilatag niya na yan na mangyayari. God the Son will be the one who will offer His life for the sin of the people.
And lastly is God, the Holy Spirit is the one who will apply nung kaligtasan na kaloob ng Diyos sa atin. Kaya naman po, mga kapatid, naniniwala po tayo, we believe in the election of God, na pumili ang Panginoon. Before the foundation of the world, God already planned our salvation. Na po, sabi po sa atin ng talata. Talata po ito na atin pong tinatalakay, malinaw po ang patungkol po dito. It is God the Father who chose from eternity past yung pong kanyang decree, yung kanyang pong plano para po iligtas ang ilan. Na po, God the Son died not for all, but only for His sheep. Na po, sa kanyang mga tupa. Kaya po, ang talatang ito ay malaking patunay po sa atin in what we call the sovereign election ng Panginoon. Before the world began, the Father already chose people. The Son agreed to redeem them, and the Spirit applied that redemption. Kaya po yung napako si Kristo sa krus ng Kalbaryo ay meron na pong katiyakan ng kaligtasan ang kanyang bayan. Ano po? Kaya pag sinabi po nating redemption, nagpapaalala din po sa atin dito na ang sinabi ng Panginoon na I laid my life for the sheep. Yung tinatawag po nating substitution. Ano po? Kasi nung sinabi ni Christ na ibibigay ko ang aking buhay, hindi naman po siya makasalanan. Tama? Sino po makasalanan? Tayo. Tayo po ang mga makasalanan. Pero sinabi ng Panginoon, ibibigay niya ang kanyang buhay. Iaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kasi yung mga tupa, ay alam po natin na in reality, nakakita na po ako ng mga nagpapastol. It's the first time na nakakita po ako nagpapastol sa probinsya namin. Nung pagkatapos namin kumain ng business, nagpunta kami sa may tabing dike. Alam niyo po ba, ang mga pastol talaga kailangan nila ng mag-shepherd sa kanila. Kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. O pag binayaan ng mga tupa, sa kung saan yan. Pero alam niyo po, ang magaling ang kagandahan po at nakaka-amaze, sa relasyon ng pastol at tupa, nakikinig po talaga. Kaya bagamat may mga matitigas sa ulo. Kaya sabi po, tinakalapit ng Panginoon yung mga matitigas sa ulo. Kaya yung shepherd staff, meron po yung parang ganon. Yung isa ay medyo ang dulo ay, yung dulo nun ay medyo malaki ang dulo. Anong po ginagawa? Pinapapalo sa ulo ng mga shepherd. Yung isa naman, pag lumalayo na, ay pinakalawit. O kaya yung pag nakita po yung shepherd staff pa ganon. Yun po yung purpose nun. Kasi may mga pastol, yun po yung pamaraan ng pastol para po i-redirect yung mga matitigas sa ulo ng mga tupa. Yan po, kaya pag matigas sa ulo ninyo, yun ako, nagagamitin ni pastor. Minsan pa po, minsan magkalapit para ibalik kayo sa dati ninyong kalagayan. So yun po, kaya po, dito pinapakita po sa atin, it is substitution, but because Christ really take place in our behalf. Tayo po makasalanan. Pero si Kristo po ang namatay para po sa atin. Marami po sa Biblia, in Isaiah 53:1, He takes our place, binasa po natin. In 1 Peter chapter 2, verse 24, He bears our sin. Siya po ang nagpasan ng ating po mga kasalanan. Siya po ang kumuha ng kaparusahan. In Galatians chapter 3, verse 14, siya po ang naging guilty, kahit di naman siya ang guilty. Tama, sinong guilty ng kasalanan? Tayo. Dahil sa ating po mga kasalanan. At maging yung puot ng Diyos ay ibinuhos sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nasabi ni Christ, Panginoon, bakit niyo po ako pinabayaan? That is part of God's wrath to humanity, not to Christ. Pero siya po ang nagpasan ng hirap na dapat po tayo at dapat magpuksa. Tayo po ang mga makasalanan. Yun po yung realidad. But this redemption is not only substitutionary, but it is also particular. Ibig sabihin, may pinagtutukuyan yung kanyang kamatayan. Notice yung pong emphasis ni Christ. I laid my life for the sheep. No po? Not for all people. Not universal. Only for His sheep.
Ito po ay nakalinya sa Isaiah chapter 53 that He died for many, not all. No po, even in Matthew chapter 1 verse 21, na binanggit po natin kanina, He will save His people, ang kanyang bayan. And in Ephesians chapter 5 verse 25, Christ loved the church and He gave Himself for her, para sa kanyang iglesia. Tayo po naniniwala kung bakit po epektibo ang ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ito po'y nakatuon sa kanyang bayan, sa kanyang tupa, sa kanyang iglesia. Kaya ang iglesia, ang kabuuan, ano po, ang iglesia, ang universal church, ang kabuuan ng mga tinubos ng Panginoon. Kaya hindi lamang po tayo, no? Hindi ko po sinasabing tayo lang ang SGCC. Kapag nasa SGCC ka, ikaw lang ang ligtas. Hindi po. Marami po ang iniligtas ng Panginoon, not even included in our local assembly. Those who are in Christ, those who are called, those who have been elected, those who are sheep, those who are His church, those who are His people, sila po yung mga taong iniligtas ng Panginoon. It will bring us into humility. Salamat, Panginoon, sapagkat ako'y itinuring mo sa iyo bilang yung anak. At ako'y iniligtas mo. Ito pong pagtutubos na ginawa ng Panginoon is actually a covenant of God unto us. Nakatitiyak po tayong may kaligtasan kasi nakipagtipan na ang Diyos. Una sa kanila at sa kanyang bayan. God already agreed for our salvation. And lastly, last na po, sinabi rin po sa atin yung salitang for the sheep. I just want to put an emphasis doon po sa for the sheep. It shows, ito pong talata po, bahagi po na ito ay nagpapakita po sa atin kung ano po ba talaga ang puso ng ating Panginoong Kristo. Siya po ay may puso sa kanyang mga tinubos. To those who are redeemed. The shepherd's heart is for the redeemed. Ang konteksto po nito ay ito'y dumadaloy mula po sa chapter 9 na kung saan may mga Pariseo po na binatikos ang Panginoon. Binatikos siya, si Kristo, sa pagpapagaling niya ng bulag sa sinagoga. At nakita po ng Panginoong Kristo at ipinapahayag niya kung sino siya. Ako ang anak ng tao. Ako ang anak ng Diyos. No po? At dito po, pinapatunayan na yung mga Pariseo, yung mga leaders during their time, are blind guides. Sila po yung mga bulag sa katotohanan. Kaya sinabi po ng Panginoon Kristo sa atin, ang katotohanan, that only those who are sheep, yung mga tupa lamang ang makikinig ng tinig ng Panginoon. Nakikilala po nila kung sino ang kanilang mga pastol. Yan po yung pagpapatunay po sa atin na kilala ni Kristo kung sino ang kanyang mga ililigtas. Na po, hindi po yung magpapasya pa lang ang Diyos sa kapanuhunan na pahayagan, ito tatanggap, ililigtas ko to. No. The Bible is clear that in the text, na ano po, sabi po sa verse 16, I have other sheep, I must bring them also. I know my sheep and they will hear me. At pakikinggan sila. Alam niyo po, ang kaligtasan, hindi po naman talaga nakaugnay kung gaano po natin kakilala ang Panginoon. Kundi gaano po tayo kakilala ng Panginoon. Kaya minsan sa mga mag-asawa, may mga pagkakataon na yung ibang tao nagsasalita laban sa iyong asawa. Pero sino nakahigit na nakakilala sa asawa mo? Ikaw, dapat. Di ba? Nakagulat ko kung ikaw hindi nakakilala sa asawa mo. Pwede mo asawa yan. Oo. May mga tao gano'n, di ba? Pero alam mo, ang kilala mo, ang asawa mo, kahit ang sabihin ng ibang tao, kilala mo siya. Alam mo, kaya minsan, kahit malayo, parang asawa ko yun. Narinig ko yung boses ng asawa ko, ha? Asawa ko yun. No? Kahit malayo yan, kilala mo yan. Asawa ko yun, eh. Ilang taon na ba kayo magkasama? Maliwan na nga kung ilang buwan lang kayo nagkakilala, ilang buwan ba na kayo nagkakasama, talagang may mga pagkakataon na hindi pa pagkakilanlan. Pero kung 20 years ka na, 15 years ka na, para kayo nasa sa bahay na nandun si Mrs. Sabi ko ba,
Sino ba yung misis ko dyan? Hindi ko kilala. No, ganun po. Sa atin, nung sinabi po ng Panginoon na kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa, it is a direct relationship of their relationship. No po? Ito po direktang relasyon ng Diyos sa kanyang mga tupa. Kaya naman po, mga kapatid, tayo po mga tinubos ng Panginoon, mga pinili ng Diyos, ay makikinig sa ating pastor. There will come a time na po, na lahat po ng pinili ng Panginoon ay magiging isa na lang. Ibig sabihin, pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, lahat ng iniligtas niya, magsasama-sama tayo lahat. Doon sa langit. Kasama natin ang lahat ng mga tinubos ng Panginoon. And we are praying, no po, sa ating pong mga kapatiran, no po, na makasama, no? Wala man po dito sa SGCC, we believe that we will belong with them in heaven. No po? Alam niyo po ba na ang talatang ito ay natuturo rin at natawag po natin di matatanggihang biyaya ng Panginoon. Yung irresistible grace ng Panginoon. Bakit ang po sinabi ni Christ? I will bring them. Sino magdadala? Dinala ba nila ang sarili nila para papunta kay Kristo? Hindi po. Sabi po ng talata in John chapter 10, I will bring them into the fold. Si Kristo ang magdadala sa pastulan. Hindi po dahil sa, not that I will invite them or not that I will attempt to save them. No po, we will bring them. They will listen to Him. Kaya po naniniwala din tayo sa effectual call ng Panginoon kapag panahon ng pagtawag na ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang lahat ng pinili ng Panginoon ay makikinig sa mabuting balita sapagkat sila isinilang na muli, binigyan ng bagong buhay at sila po ay makasasampalataya sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. As an application to our teaching this morning, mga kapatid, let us praise God. Purihin po natin ang Diyos sapagkat ang kaligtasan po natin ay tiyak. We are secured because our good shepherd died for his sheep. At tayo po'y kabilang sa tupa ng Panginoon. Aside from praising God, let us serve God. Naglilingkod ka na ba sa Panginoon? Iniligtas ka na ng Panginoon, kapatid. Ialay mo rin ang iyong buhay sa Panginoon. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Why? Because we are redeemed people of God. Tayo po yung mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. And lastly, yung tinatawag po nating global mission. Kaya sinabi ng Panginoon na meron pa akong mga hindi kabilang at mga isasama mula pa dito. Eh, yung tinutukoy niya po doon, yung mga Jewish Christian during their time na mga Christian na naniwala sa kanya. O yung mga kasama-sama yan. May mga kabilang pa. Mula doon sa malayo, ay tayo yun na sumampalataya sa Panginoon. Kaya tayo po ay maging saksi rin. It is our mission. Kaya supportan po natin ating mga evangelism, lalo po ngayong darating na taon, 2026. The group will be planning outreaches sa ating pong community. I hope yung mga worker natin ma-excite. Ano po, ang Sunday school natin, magkakaroon tayo ng feeding programs. Ang youth po natin, magkakaroon po ng youth day camp. Ano po, magkakaroon din po tayo ng camping to reach other people, community service, na atin pong gagawin to connect to people. Ganyan po gagawin natin. Baka dumating po ang panahon after a year sa kalooban ng Panginoon, ay baka magdalawang service na tayo dito. No? Kasi hindi na po tayo magkasya. Okay, dahil pag dalawang service na, sa mga manggagawa natin, abay tulungan niyo si Pastor. No, maging manggagawa din. No po? Ay, ako nga po honestly, ay two-way ako, di ba? Ngayon pong darating na Sunday, hindi niyo po ako makakasama. May kapatid po tayo ulit pagtuturo dito. Nasa Marinduque po ako. May outreach program po tayo doon. Suportahan po natin ating mga kapatid sa community evangelism po natin. Darating po dito, baka, I hope na po, as we grow in numbers, as we grow in the things that we are doing in the church, dapat lumaguri na ating kaugnayan sa ating dakilang pastor, ang ating Panginoong Jesucristo. Let us praise Him, let us serve Him, let us witness Him, because we know that we have the good shepherd who died for our sins, who died for the sheep. At atin pong pagmamapuri sa buhay na ito, na meron po tayong dakilang pastor na umiibig sa atin. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita.